You've been stalking me on Insta, Yeah, I follow you, so what? but you don't give likes. Well, that's asking a bit. Helena Jung, and I'm going to be teaching you German lessons. Isang binata na nagngangalang Jonas at ang kanyang mga magulang ay dumalo sa libing ng kanyang lola na nilapan ng isang aso. Pagkalipas ng 4 na buwan, ang mga magulang ni Jonas ay nagmamaneho ng kotse at nag-uusap tungkol sa relasyon ng kanyang ama sa kanyang lolo na si Friedrich. Biglang may paparating na kotse at sinusubukan ng kanyang ama na umiwas sa isang banggaan, ngunit napunta siya sa isang kanal at bumangga sa isang puno, walang nakaligtas sa aksidente. Ginugol ni Jonas ang mga sumunod na araw sa libing ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang mga kaibigang sina Florian, Julie, at Nina na dumating upang damayan siya. Siya ay labis na nalulungkot at nawalan ng pag-asa, ngunit sinubukan siyang pakalmahin ni Nina. Kalaunan ay nagtipon ang mga tao sa bahay ni Lolo Frederick upang magbigay-pugay sa pamilya ng namatay. Nilapitan ng lolo ang kanyang apo at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang lumipat sa Bavaria upang tumira kasama ang kanyang tiyahin at maaari siyang manatili kasama nito sa isla hanggang sa siya ay mag-18 taong gulang. Lumipas ang 1 taon at humupa na ang sakit na nararamdaman ni Jonas. Makikita natin siya kasama ang kanyang mga kaibigan sakay ng kani-kanilang mga bisikleta at sabay silang nagbibisikleta papunta sa paaralan. Sa kalagitnaan ng araw ng pasukan, isang ginang ang pumasok sa silid-aralan at hiniling sa klase na sumunod sa kanya sa labas. Tinipon niya ang mga estudyante sa kanyang paligid at sinabi sa kanila na naaksidente ang kanilang guro habang nagbabakasyon sa Mallorca at ngayong taon ay siya ang magiging guro nila ng Aleman. Nagpakilala ang babae bilang si Helena Yao. Tapos ng klase, naupo sa labas sina Jonas at Florian at nag-usap. Pagkatapos ay nilapitan sila ni Helena at tinanong kung libre sila sa gabing iyon at kung maaari silang tumulong sa pag-aayos ng mga muebles. Pagkatapos ng paglipat na narinig ni Nina at mabilis na nag-alok na tulungan ang mga kaibigan na magkita-kita at maglakad papunta sa bahay ng guro. Pagdating nila sa bahay, sinimulan ng mga lalaki ang pag-aayos ng mga aparador. Habang si Nina ay nasa baba para maggupit ng karpet, pumasok siya sa pantry at nakakita ng maleta na may nakasulat na Mallorca. Biglang pumasok si Helena at tinanong kung ano ang hinahanap niya at sumagot si Nina na kailangan niya ng isang piraso ng kahoy. Ibinigay ng guro sa dalagita ang kailangan niya at umalis na si Nina. Napansin ni Helena na nakalimutan niyang tanggalin ang tag sa kanyang maleta. Sa taas, natapos na rin ng mga lalaki ang pag-aayos ng aparador pero dumating si Nina at puno ng dugo ang binti niya. Malubha ang sugat niya kaya dinala siya ni Floriano sa ospital. Pagkaalis ng lahat, bumalik si Helena sa pantry at pinunit ang etiketa sa maleta. Nang gabing iyon, makikita ang isang babaeng nakaupo sa mesa na may mga litrato ni Jonas at tila sinusundan niya nito. Kinolekta niya ang lahat ng mga litrato at sinunog ang mga ito sa lababo. Kinabukasan, nakita ni Jonas si Helena sa dalampasigan na, tulad niya, ay magjo-jogging din sa umaga. Nag-usap sila at tinanong siya ng babae kung may karelasyon ba siya, na sinagot naman niya ng wala. Sa klase, inatasan ni Helena ang kanyang mga estudyante na sumulat ng isang tula. Pagkatapos ng klase, pumunta si Nina sa bahay ni Jonas para humingi ng tulong. Sa sumunod na aralin, binasa ni Nina ang kanyang papel at napagtanto ni Helena na hindi siya ang sumulat nito. Tinanong niya si Jonas tungkol dito at inamin nito na siya ang sumulat. Ipinahayag ng guro ang kanyang paghanga at sinabing may talento ang binata. Nagtanong ang babae tungkol sa iba pa niyang mga gawa at hiniling na makita ang mga ito. Kinabukasan sa bahay ni Helena na ngayon ay nagtatrabaho sa hardin at hindi sinasadyang napansin niya na sinusubukan ni Jonas na maglagay ng parsela sa kanyang mailbox. Tumakbo siya palapit dito at kinuha ang laman at pinapasok siya sa loob. Pagkatapos na nakakapagod na pagtatrabaho sa hardin, naligo siya at sinilip siya ng binatilyo mula sa pinto. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ng basahin ni Helena ang pinakabagong ginawa ni Jonas at tinanong siya sa kanyang opinyon at pagkatapos ay nakita niyang napaluha ito. Habang pinupunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha, nagpalitan sila ng isang masiklab na halik na mabilis na nauwi sa mas malalim na kinahantungan. Kinabukasan, nakasalubong ni Jonas si Helena habang papunta ito sa paaralan.
Sinabi niya rito na ang nangyari sa kanila ay isang pagkakamali. Habang nasa daan, naabutan nila si Nina na nagulat nang makita siya. Sa silid-aralan, napansin ni na Jules at Nina ang kakaibang kilos ng kanilang guro. Pagkatapos ng klase, inamin ng dalagita na hindi siya ang sumulat ng tula. Nang lumabas siya, ikinuwento niya ito kay Jonas at sinabi nito na nalaman na ito ng guro. Sa sumunod na eksena, tinulungan ni Na ang batang lalaki na linisin ang bahay ng kanyang mga magulang. Naalala ni Jonas ang kanyang pagkawala at nagsimulang umiyak. Niyakap siya ni Nahat. Nagpalitan sila ng isang mapagmahal na halik. Tiniyak sa kanya ng batang babae na hindi niya ito mawawala tulad ng kanyang mga magulang. Pagkalipas ng isang araw, isang maliit na seminar ang ginanap sa paaralan kung saan nagbigay ng talumpati si Lolo Frederick at napansin niyang nakatayo si Helena sa di kalayuan na ngayon ay may maikling buhok. Ang lalaki ay tila nakakita ng multo at biglang natumba sa lupa. Tumakbo ang kanyang apo upang tulungan siya. Sa bahay ni Frederick na nakabawi na mula sa kanyang pagkahimatay. Sinabi ni Nina kay Jonas na nakita ng kanyang lolo si Helena ng sandaling iyon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng nalilitong binatilyo. Umalis ng bahay ang dalagita na mailabis na kalungkutan. Nang gabing iyon, nagising si Jonas sa tabi ni Helena. Hinalikan niya ito at nakipagtalik sa kanya. Kinaumagahan, tahimik na umalis ng bahay ang babae, ngunit napansin siya ni Nina at galit na iniwan ang almusal ng lalaki sa beranda. Pagkalipas ng ilang oras, tumatakbo sina Nina at Jules sa dalampasigan. Ikinuwento niya sa kanyang kaibigan ang nangyari kaninang umaga at ang nangyari sa seminar. Pagkatapos ay ikinuwento ni Jules na ang kanyang ama ay may guro na halos kamukhang-kamukha ni Helena at kapareho ng buhok. Nang umagang iyon, papasok na si Jonas sa paaralan, ngunit pinakiusapan siya ng kanyang lolo na huwag pumasok. Nagtaka ang binata kung may kinalaman pa ito sa kanyang guro, ngunit mabilis na binaliwala ito ni Frederick. Ikinuwento sa kanya ni Jonas ang nakita ni Nina at sumagot ang kanyang lolo na marahil ay guni-guni lamang ito ng kanyang apo. Binigyan ng lolo ang kanyang apo ng almusal na naiwan ni Nina at dito napagtanto na nakita nito si Helena na umalis sa kanyang bahay noong umaga. Sa paaralan, naghanap si Nina ng mga lumang album sa library. May nakita siyang litrato ni Helena na iba ang pangalan. Biglang pumasok ang guro at tinanong siya ni Nina kung bakit siya napunta sa isla. Sa takot na sabihin ni Nina kay Jonas ang lahat ng nangyari, kaya siya pinatay ng babae. Samantala, ang binata ay naglilibot sa mga pasilyo upang hanapin si Nina. Iniwan siya Helena at bumalik sa library upang itago ang bangkay. Kumuha ang babae ng duct tape at lubid at itinali ang patay na babae gamit ang kortina at saka dinala ang bangkay nito papunta sa kanyang sasakyan. Habang naglalakbay, napagtanto niya na nakalimutan niya ang bisikleta ng babae at bumalik siya para kunin ito. Sa dalampasigan, hinanap ni Jonas ang kanyang mga kaibigan. Nagtanong siya tungkol kay Nay at sinabi nila sa kanya na nasa paaralan ang babae kaninang umaga. Samantala, si Helena ay nasa kabilang panig ng dalampasigan at inaalis ang bangkay ni Nina. Kalaunan, nakita natin siyang nagpupunas ng pulbos at nakatanggap ng mensahe mula kay Jonah na nagsasabing gusto niya itong makita sa lalong madaling panahon. Sa oras ng kanilang pagkikita, ikinuwento sa kanya ng binata ang tungkol sa pagkawala ng dalaga. Tiniyak sa kanya ni Helena na nagsiselos ang dalaga sa kanya dahil sa nakita nito noong umaga. Kaya iminungkahi niya na manatili itong magkaibigan, ngunit hindi sumang-ayon si Jonas sa alok na ito at hinalikan siya at magkasama silang nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, ginising ni Frederick ang kanyang apo at sinabi rito na natagpuan ang bangkay ni Nina sa dalampasigan. Pagdating nila roon, nakita natin ang labis na kalungkutan ng ina ni Nina at muling hinimatay si Frederick at dinala sa ospital. Kalaunan, napagtanto ni na Jonas at Florian na ang pagkamatay ni Nina ay hindi aksidente. Sa silid-aklatan ng paaralan, ikinuwento ni Jules sa mga lalaki ang kanyang kutob. Sinimulan nilang tignan ang yearbook at napagtanto na may mga nawawalang pahina ito. Pagkatapos, sinubukan nilang maghanap ng impormasyon sa website ng paaralan at nakakita ng larawan ni Frederick kasama si Helena. Nalaman ng mga kaibigan na nalunod ito. Samantala, binisita ni Helena si Frederick sa ospital at tiningnan siya nito ng may takot. Inakusahan niya ito ng pagpatay sa kanyang ina at ngayon ay lumabas na si Frederick pala ang kanyang ama, na walang gustong makipag-ugnayan sa kanya,
o sa kanyang ina kaya ngayong bumalik siya para sa paghihiganti. Inamin niya ang mga nakaraang pagpatay. Kinabukasan, ginising si Jonas ng ambulansya na naghahatid sa kanyang lolo pauwi at dumating si Helena kasama niya. Ang lalaking nakakaalam ng kanyang sikreto ay tinatrato siya ng walang tiwala at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalan ng kanyang ina, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang tawag mula kay Florian. Inalok ng babae ang lalaki na sagutin ito at tiniyak sa kanya na sasabihin ito sa kanya ang lahat. Maya-maya, pumasok si Helena sa bahay para magtimpla ng kape at nagsali ng pulbo sa tasa ni Jonas. Wala nang magawa si Frederick kaya dinala siya ng babae sa bintana at pinanood ang nangyayari. Binigyan niya si Jonas ng kape at sinabing may relasyon ang ina nito sa lolo nito kaya tiyahin niya si Helena. Nagsimulang maramdaman ng binata ang epekto ng pulbos at muntik nang mawalan ng malay. Hinila siya ng baliw na babae papunta sa lawa at sinubukang lunurin. Pinalo ni Jonas si Helena gamit ang kanyang huling lakas at tumakbo pabalik sa bahay. Nadatnan niya si Frederick na nakahiga sa sahig, hawak ang sulat na iniwan sa kanya ni Maria. Biglang tumakbo si Helena papasok sa bahay at sinimulang sakalin ang binatilyo bago pa ito makahinga. Kumuha siya ng isang piraso ng salamin at sinaksak ito sa puso. Pagkalipas ng ilang araw, naglalayag si Jonas sakay ng barko at biglang napansin ang isang batang babae na nakasuot ng dilaw na balabal na katulad ng suot ni Helena. Nataranta niyang sinundan ang estranghero, ngunit lumabas na isa lamang itong ordinaryong babae. Ngayon ay kalmado na si Jonas dahil alam niyang maaari na siyang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay.